Sa opisina ng directress, inilapag ni Camille ang ice americano na pinabili ng babae. At nang tatalikod na sana siya para lumabas ay tinawag siya ni Miss Alicia. May kinuha si Miss Alicia na isang black folder at inabot kay Camille. Please bring this folder to Mr. Chua after get off work this afternoon. Ito ang unang pagkakataong inutusan si Camille ni Miss Alicia na makipagkita sa isang kliyente kaya naman naisip niyang pag-usayan to. Naintindihan ko po Miss Alicia. Kinuha ni Camille ang folder sa directress ngunit bago umalis ay muli siyang pinigilan. Wait, Miss Asuncion, the cost of this project is 8 million pesos. So you have to be good at talking. Don't ever make Mr. Chua angry. Paalala pa ni Miss Alicia kay Camille. Tumango naman si Camille sa kaharap. I understand Miss Alicia. Miss Asuncion, you have been for almost half a month. That is why I will arrange a client for you to follow up tomorrow. Galingan mo sa trabaho. Nakangiti pang dagdag nito. Kumislap naman ang mga mata ni Camille dahil sa narinig. Don't worry Miss Alicia, hindi ko po kayo bibiguin. Paglabas sa trabaho, dala-dalang mga materyales at importanteng papeles ay kaagad na dumiretso si Camille sa restaurant kung nasan si Mr. Chua. Nang makarating na siya sa restaurant ay kaagad siyang inassist ng waiter sa VIP room kung nasan ang kanilang kliyente. Kumatok si Camille sa kahoy na pinto at naghihintay. Muna siya ng ilang segundo bago may nagsalita mula sa loob. Come in. Pagpasok ni Camille sa naturang silid ay merong 4 na lalaking naroon. Isa na doon si Mr. Chua, naglalarong edad ni Mr. Alan Chua sa 50 to 60 years old. Nakasuot ng expensive suit, eleganteng tingnan at mukhang mabait. Naglakad pa palapit si Camille at saka magalang na bumati. Hello Mr. Chua, I'm Camille Asuncion from Debonair Fashion. Ipinabibigay po ito sa inyo ni Miss Alicia. Matapos magsalita, napansin ni Camille ang lahat ng naroon ni napakong paningin sa kanya. Nakaramdam ng pagkailang si Camille, lalo pat hindi niya gustong paraan ang pagtingin ng mga to sa kanya. Gumiti naman si Mr. Chu at sinabing, Miss Asuncion, why didn't I see you before? Are you new to the company? Marahan namang tumango si Camille at ngumiti. Yes, Mr. Chua, intern po ako. No wonder, sagot naman ni Mr. Chua. Miss Acosta sent this project because she has a lot of trust in you. Hindi naman makasagot si Camille dahil sa hiya. Kaya naman ngumiti na lang siya sa mga ito. Ang mga inosenteng ngiti naman ni Camille ay tila nagpakislap sa mga mata ni Mr. Chua. Tila ba may naisip ito habang nakatingin kay Camille. Mr. Chua, narito pong project proposal ng Debonair Fashion. Maaari niyo po bang tingnan at kung merong mali ay sabihin niyo po sa amin. Kung wala naman pong problema, maaari pong pakipirmahan niyo na. Salamat po. Magalang na wika ni Camille sabay abot ng folder sa matanda. Huwag kang mag-alala, Miss Asuncion. Maupo ka na muna't samahan kami. Sagot naman ni Mr. Chua sabay abot ng folder at basta na lang inilapag sa kung saan. I'm sorry, Mr. Chua. Kailangan ko pong makabalik kaagad sa opisina. Hinging paumanhin naman ni Camille sa matanda. Hindi siya maaaring magtagal doon dahil kailangan pa niyang bumalik sa kumpanya at ibigay ang folder. Nang marinig naman yun ni Mr. Chua ay sumama ang mukha nito. Hindi kaya naman sumabat ang isa sa mga kasama nitong lalaki. Iha, hindi mo ba alam na si Mr. Chua ay isa sa pinakaimportanteng kliyente ng inyong kumpanya? Bakit binabastos mo siya? Tanong nito sa galit na timbre. Kumabog naman ang dibdib ni Camille nang marinig yon. Hindi niya maaring galitin si Mr. Chua dahil baka hindi ito pirmahan ng project na yon. I'm sorry sir, I didn't mean to offend you. Hinging paumanhin ni Camille, nandito lang po talaga ako para papirmahan itong project at kailangan ko pong bumalik sa opisina para mag-report. Sanang lalaking naroon subalit kinumpas ni Mr. Chu ang kamay upang pigilan to. Well, bakit pa natin naabalahin ang batang ito Mr. Gray? Sad naman ni Mr. Chua na hindi mawari ni Camille kung natutuwa o nagagalit sa kanya ng mga sandaling yon. Nang marinig yon ay bigla namang nagbagong ekspresyon ni Mr. Gray na kanina lang ay galit sa kanya. Minitian siya nito at sinabing, Miss Asuncion, si Mr. Chua na mismo nakikiusap na pagbigyan mo siya. Hindi ka ba makikipag-toast man lang? Tanong pa nito sa kanilapit ang baso sa harapan ni Camille na naglalaman ng wine. Nahintakutang tinignan naman ni Camille ang baso. Sorry po, hindi ako umiinom. Sumama naman ang mukha ni Mr. Gray dahil sa isinagot ni Camille. Bakit iha, sa tingin mo ba ay may lasa ng wine? Pagalit na tanong ni Mr. Gray saka kinuha ang basong ibinibigay sa kanya at isang lagok. Hindi na maipintang mukha ni Mr. Chua ng mga sandaling iyon habang nakatingin sa nagmamatigas na dalaga. Ang isa pang lalaki sa mga ito hindi nakatiis at nagsalita na rin.
Miss Asuncion, you are a little ignorant. Anong masama kung umupo ka sandali at samahan si Mr. Chua? Kapag hindi niya pinirmahan ang project na yan, kaya mo bang bayaran ng 8 million pesos? Dahil sa narinig ay nataranta naman si Camille, hindi siya maaring masira sa trabaho. Isa pa, paano niya mababayaran ng ganong kalaking halaga? Kahit na yata mamatay siya kakatrabaho ay hindi niya mababayaran yun. Sorry po Mr. Chua, humihingi po ako ng paumanhin sa inasal ko. Ani Camille sa kakaagad na kinuhang baso. At katulad ng dati pinikit mata niya itong nilagok, napangiwi pa si Camille nang maramdaman ng pait na gumuhit sa kanyang lalamunan. Sa pagkakataong iyon ay tila nasiyahan naman si Mr. Chu at malapad ang pagkakangiti habang pinagmamasdan si Camila. That's right, Miss Asuncion. Be obedient to what your superiors say. Mr. Chua, yun pong proposal huwag kang mag-alala, pipirmahan ko na iha. Putol nito sa sinasabi ni Camille sa kakinuhang folder at pinasadahan ng tingin. Nakahinga naman ng maluwag si Camille. Subalit hindi niya alam kung dahil ba sa epekto ng nainom na wine kaya nakaramdam siya ng pagkahilo at napahawak sa kanyang ulo. Okay ka lang ba, iha? Please sit down. Tanong pa ni Mr. Chua nang mapansin si Camille. Mabilis namang tumayo si Mr. Gray at nilalayan si Camille na maupo sa tabi ni Mr. Chua. Nang mapagmasdan ni Camille ang mga kaharap ay tila dumoble ang mga to sa kanyang paningin. Maging ang dokumentong nasa harap ni Mr. Chua ay naging dalawa rin. Mr. Chua, tapos niyo na po bang basahin ang proposal? Palihim pang kinurot ni Camille ang braso para magising ang kanyang diwa. Hindi niya alam kung bakit pakaramdam niya ay lasing na lasing siya gayong isang baso lang ang kanyang nainom. Huwag kang mag-alala, Miss Asuncion. I'm still reading it carefully. This is not just a small project. Alam mo yon. Sagot naman ni Mr. Chua. Sa pagkakataong yun ang tatlong lalaking kasama ni Mr. Chua ay biglang nagsitayuan at isa-isang lumabas sa silid. Masama naman ang kutob ni Camille ng mga sandaling iyon kaya kagad niya sinubukang tumayo subalit dahil sa hilay muli siyang napaupo saka napasubsob ang muka sa mesa. Marahan namang hinaplos ni Mr. Chu ang buhok ni Camille at sinabing, "Are you okay, iha? Masama bang pakaramdam mo?" Kunwari pang tanong ng matanda habang nakangisi. Sa hallway kung nasa ng VIP rooms, napadaan sa isang kwarto ng bahagyan nakabukas ang pinto ni Fedra. Wala naman siyang interes na makiusyoso sa mga ito at kaya lang siya nagpunta doon ay para mag-unwind. Subalit nalaki ang kanyang mga mata nang makita ng malanding si Camille ang nasa loob ng nakabukas na kwarto at may katabing matandang lalaki. Gumisi si Fedra sa kanyang nakita. Tama siya sa pinaghihinalaan ng babaeng ito ay may lihim at hindi niya kailanman mapapatawad siya sa pakikipag-ugnayan sa kanyang kasintahan. Iyon ang dahilan kung bakit kaagad niyang kinuha ang cellphone mula sa kanyang pouch at lihim na kumuha ng larawan sa kanila. Pinadala niya ang larawan na kinuha niya sa kanyang mga kaibigan at sinabing, "Tingnan niyong slot na to, tingnan niyong kasama, amoy lupa na." "She's so disgusting," saad niya sa chat. Matapos may send ay muling chinek ni Fedra ang message niya sa mga kaibigan pero nalaki ang kanyang mga mata nang makitang sa pinsan niyang si Sergio na ipadala ang chat na yon. God damn it! Mariing mura ni Fedra, huli na para burahin pa niyang message dahil nakalagay na sa notification na nag-send na yun sa lalaki. Kanina kasi nakikipag-usap siya sa kanyang pinsan dahil humingi siya ng tulong upang makakuha ng mga VIP tickets sa kanyang paboritong dayuhang banda na magkakaroon ng isang konsyerto sa susunod na linggo sa Pilipinas. Kaya siguro yun ang dahilan kung bakit napunta ang kanyang pangalan sa tuktok ng kanyang mga kontak na humantong sa kanya upang maipadala ang mensahe ng hindi sinasadya. Fedra guiltily withdrew her cellphone and thought that it was less than 2 minutes and her cousin was so busy that he couldn't read her chat. Besides, hindi naman to nag-reply kaya siguro hindi pa nito yun nababasa. Bago tuluyang umalis, muli pang sinulyapan ni Fedra ang loob ng kwarto at nakita niyang marahang hinahaplos ng matanda si Camille. Napangisi naman si Fedra bago tuluyang umalis sa lugar na yon. Sa loob ng mamahaling kotse, hindi maikakalang inihanda ni Marta para sa araw na yon nakasuot siya ng pulang halter na damit na talagang ipinakita ang kanyang puti at makinis na balat. Ang kanyang malalaking suso at magagandang collarbone na malay na kalantad na idinagdag sa kaakit-akit na itsura ng dalaga. Para kay Marta, dream come true ang gabing iyon dahil hindi lang basta pumayag si Sergio Reynoso na mag-dinner kasama siya kung hindi nagpaunlak din ito sa alok niya na magpunta sila somewhere in private. At hindi na kailangan pang sabihin kung anong gusto niyang mangyari dahil bilang lalaki alam na nito yon. Malagkit ang tingin ibinibigay ni Marta kay Sergio ng mga sandaling iyon. Napakagwapo ng lalaki at punong-puno ng appeal, sapat na upang makaramdam ng orgasm ang kahit na sinong babaeng makakasama nito. Pakiramdam ni Marta na sa alapaap siya ng mga sandaling yon. Kaya hindi niya maiwasang mas ilapit pang sarili sa lalaki.
Si Seryo naman ay nakapikit lang sa buong biyahe. Subalit kung pagmamastang maigi ang mga kamay nitong nakakuyom at naglalabasan ng mga ugat ay mahalatang tila nagpipigil lang ito ng mga oras na yon. Ang masangsang na pabango ni Marta, ang maarte nitong pagsasalita at revealing nitong pananamit, lahat ng mga yun hindi lang nakakapagpaaraw sa kanyang desire kung hindi nakaramdam din siya ng pagkasuya. Ngunit tinitiis ni Seryo ang pakiramdam na yon dahil ayaw niyang aminin sa kanyang sarili na kapag si Camille ay kasama niya, maaari niyang gisingin ang kanyang pagnanasa kahit na wala itong ginagawa ni hindi nito kailangang maghubad. Marahasan na padilat si Seryo nang ma-realize na iniisip niyang taong hindi dapat niya iniisip ng mga oras na yon. What happened to you, Seryo Reynoso? Inis na wika niya sa kanyang isipan. Natakot naman si Marta na makitang madilim ang anyo ng lalaki, sabalit nagawa pa rin tong humiti ng matamis. Seryo, malambing yung tawag sa lalaki. Nang makita ni Marta na hindi kumikilos ang lalaki at hindi siya tinataboy, ay madiskarte niyang hinilang kwelyo nito at nakapikit ang mga matang inilapit ang sariling labi kay Seryo. Open her eyes, she saw Seryo cold gaze. He was looking out the window and the direction of his face was away from her. Muli siyang nagtangkang ilapit ang sarili kay Seryo, subalit napahinto siya nang marinig ang baritonong boses nito ng utusan ng driver. Send Marta back to her home. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marta nang marinig yon. Seryo, I thought you wanted to drink with me. Blanco namang tinignan ni Seryo ang babae at sinabing, I feel disgusted. I'm out of the mood. Hindi naman maintindihan ni Marta kung bakit biglang nagbagong isip ng lalaki. Please, drink with me even just tonight, Seryo. I promise you won't be disappointed. You know what I mean, malandig saad ni Marta, sabay kagat ng sariling labi. Mas lalo namang tumindi ang disgusto ni Seryo sa babaeng kasama. Pero nang tumunog ang kanyang cellphone na sunod-sunod ay nabaling ang atensyon niya doon. Kinuha ni Seryo ang cellphone sa bulsa ng suot niyang suit at napakunot noo siya nang makitang si Fedra yon at nagsisend sa kanya ng chat message. Look at this witch. Tingnan yung kasama, amoy lupa na. She's so disgusting. Basa ni Seryo sa message na ipinadala sa kanya ng pinsan. Meron din itong kasamang mga pictures pero nang buksan niya ang file ay deleted na yon. Hindi maintindihan ni Seryo kung bakit bigla siyang kinutuban ng mga oras na yon. Dahil hindi kumibo si Seryo, ang buong akala ni Marta ay nagbago ng isip ng lalaki. Kaya naman walang pakundangan niya ikinawit ang braso sa mga bisig nito at sinabing, Seryo, pagtawag ni Marta nang halos maging ungol na ang tunog na yon. Dahil naman sa ginawa ni Marta ay nanigas ang panga ni Seryo sa galit at madilim ang anyong binalingan ng driver. Park the car. Sigaw niya dito na mabilis naman itong sinunod at inihinto ang sasakyan sa tabi ng may kadilimang kalsada at malaking puno. What's wrong, Seryo? Nagtataka naman tanong ni Marta. Get out of the car. Malamig na utos ni Seryo sa babae. Natigilan naman si Marta subalit nang maintindihan niyang ibig sabihin ni Seryo, ang mga oras na yun ay namula ang kanyang muka dahil sa hiya. Seryo, this is a public place. Are you going to? Hinila ni Seryo yung braso sa pagkakayapos ng babae at sinabing, should I do it or will you do it yourself? Seryo looked cold and dark at that moment, but for Marta he was so handsome that her heart was pounding. I will do it, sagot ni Marta nang walang pag-alinlangan. Nahiyang binuksan ni Marta ang pinto ng sasakyan at saka lumapit sa punong naroon, saka sumandal patalikod sa lalaki. Nagtataka man si Seryo sa ikinikilos ni Marta ay hindi na niya pinansin ng babae. Sa halip ay hinubad niyang kanyang coat upang kumapit na doon na masangsang na pabango ni Marta. Inihagis niya ito sa labas ng sasakyan sa kapadabog na isinarang pinto at mabilis na inutusan ng driver. Drive! Samantalang naiwan naman si Marta na tulala habang sinusundan ng papalayang sasakyan. Sa loob ng sasakyan, tinawagan ni Seryo ang pinsang si Fedra. What did you just send? Kunot nung tanong niya, natigilan naman si Fedra saka nagpanggap na walang alam. What are you talking about? I didn't send anything. Maanyang sagot sa kabilang linya. Minsan lang ako magtanong, Fedra. Maring sagot ni Seryo na may halong pagbabanta. Nahintakutan naman si Fedra. Kilala niya ang pinsan kapag nagalit kaya't hanggat maaari ayaw niyang magalit to sa kanya. That's Camille Asuncion, the girl who flirted with Benedicto. I saw her at the restaurant drinking with an old man. Alam niyang hindi naniniwala sa kanyang pinsan kaya kinumbinsi niya to. I told you, she's not a... Hindi na tinapos pa ni Seryo yung sinasabi ng pinsan. Pinatin na niya ang tawag at saka kinontak naman ang kanyang sekretary. Ilang segundo lang isumagot na to. Call Directress Alicia. Utos niya dito. Okay, Mr. Reynoso. Sagot naman ni Alex sa kabilang linya. Sa isang may kadilimang kwarto, nagising si Camille na maramdamang may maligamgam na tubig ang bumuhos sa kanyang mukha.
Napakainit ng kanyang pakiramdam na para bang meron siyang lagnat subalit wala naman. Pilit niyang inaalala kung ano nangyari subalit nakaramdam lang siya ng pananakit ng ulo. Gising ka na ba, iha? Tanong ni Mr. Chua na nakatayo sa gilid ng kama at nakangisi habang pinagmamasdan siya. Nabuhay ang diwa ni Camille at nanigas ang kanyang katawan nang marinig ang boses ng matanda. Nasaan ako? Ngayong takutan tanong ni Camille. Saka lumingalinga sa may kadilimang kwarto. We're at the hotel. Sagot ni Mr. Chua na baka sa tinigang saya. You drank too much, so I brought you here to rest. Dagdag pa ng matanda. Kumunot ang noo ni Camille. Hindi siya naniniwala. Isang baso ng wine lang ang kanyang nainom. Kaya paano mas nalasing pa siya kaysa nung uminom siya ng 4 na basong alak at dinala pa siya sa hotel ng walang ulirat? Sinubukang bumangon ni Camille subalit nagtataka siya dahil pakaramdam niya ay hinang-hina ang kanyang katawan ng mga oras na yon. Hindi tanga si Camille para hindi malaman kung anong kinakaharap na sitwasyon. Mr. Chua, pwede ba akong umuwi na? Kailangan kong bumalik sa opisina para mag-report. Nanginginig na takot na pakiusap ni Camille sa matanda. Napailing-iling naman si Mr. Chua at saka bumuntong hininga habang pinagmamasdan si Camille. Miss Asuncion, are you really naive or are you just pretending? Hindi ba sinabi sa'yo ni Alicia ang ibig sabihin kapag naghatid ng isang proposal project? Namuang luha sa sulok ng mga mata ni Camille at halos mabingi siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Takot na takot siya ng mga sandaling yon at hindi niya alam kung ano pang gagawin. Wala po kong alam, Mr. Chua. Pakiusap, gusto ko na pong umuwi. Umiiyak na pagmamakaawa ni Camille sa matanda. It is not easy to get an 8 million worth project, Miss Asuncion. It's still not enough, but Alicia already knows me well. Nakangising sad ni Mr. Chua sa kakinurot ang malambot at makinis na pisngi ni Camille. I haven't met someone as innocent as you in a long time. Sinabi pa ni Mr. Chua kay Camille kaya nakuha ni Miss Alicia ang pagiging directress ay kung kani-kanino nit binentang sarili. Nang marinig yun ay nanginig ang buong katawan ni Camille dahil sa matinding takot. Camille, iha, kay tagal kong hinintay ang tulad mong batang-bata at aktibo sa kama. Nakangising wika pa ni Mr. Chua na may nakakatakot na mga mata. Dahan-dahang hinuhubad ni Mr. Chua ang suot niyang suit habang pinagmamasdan ang nakahingang babae. At dahil gustong-gusto niyang pagkain nakahain sa kanyang harapan kaya walang pagmamadali sa kanyang mga kilos. Mas lalo siyang ginaganahan sa tuwing nakikita niyang nahihirapan, umiiyak at nagmamakawang isang babae. Napaka-interesante noon para kay Mr. Chua. Namutla naman ang mukha ni Camille nang marinig ang sinabi ni Mr. Chua. Hindi ako papayag. Isusumbong kita sa mga pulis. Takot at umiiyak na bulalas ni Camille sa matanda. Poor Camille, you're still too young and naive, umiling-iling na sabi ni Mr. Chua. You were the one who brought the proposal and you even seduced me. When you were already drunk? Paano mo isusumbong sa mga pulis na pinilit kita? Ngingising-ising dagdag pa ng matanda. Tila naman lumobo ang ulo ni Camille sa mga narinig. Si Miss Alicia ang nagpadala sa kanya ng dokumento. Ibig sabihin ba nito'y pakana ito ng kanilang directress? Pero bakit? Anong kasalanan niya sa babae? Hindi. Si Miss Alicia ang nag-utos sa akin na dalhin ng proposal. Tumawa naman ng mapakla si Mr. Chua. And you think Alicia will ruin her reputation with me just to help you? Tuluyan nang nahubad ni Mr. Chua ang lahat ng kanyang saplot habang pinagmamasdan ng takot na babae. Nahihiya ka ba, iha? Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa'yo. Ani Mr. Chua ngising asong mga sandaling yon. Huwag, lumayo ka sa akin. Puno ng pandidiring sigaw ni Camille. Subalit tila tengang kawaling matandang walang narinig sa kadahan-dahang sumampa sa kama at walang ano-ano ay umibabaw sa kanya. Halos mapugtong hininga ni Camille sa labis na takot kaya naman kahit tinanghina ay inipon niya natitirang lakas upang itulak ang matanda. At bagamat nangihina na, pinilit ni Camille na pagulungin ang kanyang sarili upang malaglag siya sa kama at gumapang papalapit sa nakasarang pinto. Sinikap ni Camille na abutin ng doorknob nang marating niya ang pinto subalit mabilis di siyang nahawakan ni Mr. Chua sa kanyang dalawang paa at binuhat pabalik sa kama. Katakot-takot na murat malalas mong salitang sinabi sa kanya ni Mr. Chua habang nalilisik ang mga matang nakatunghay sa kanya. Para itong isang mabangis na hayop na hayok sa sariwang laman. Huwag kang mag-alala, hindi ka magsisisi, iha, ngising demonyang sabi ni Mr. Chua. Saka muling sumampa sa kama at pilit na inilapit ang labi kay Camille. Pakiramdam ni Camille ay babaligtad ang kanyang sikmura dahil sa pandidiring nararamdaman sa demonyong matanda. Nawawala na rin siya ng pag-asang makatakas dahil hinang-hina ang kanyang katawan. Kaya naman upang hindi lumabat ang labi ng matandang hukluban ay maaari niyang kinagat ang sariling dila hanggang sa magdugo yun.
Mas nanaisin na niyang mamatay na lang kaysa madungisan ng tulad ni Mr. Chua ng latak ng lipunan. Ang mga susunod na nangyari hindi na namalayan pa ni Camille. Narinig na lang niyang bumukas ang nakasarang pinto at nagsipasukan ng ilang kalalakihan. "Sino may sabing pwede kayong pumasok dito?" Bulalas ni Mr. Chua habang nasisindak na nakatingin sa mga to. Samantalang nang makita naman ni Sir yung itsura ni Camille, habang nakahiga sa kama at kagat-kagat ang sariling dilay, mabilis niyang sinaklolohan to. Iniharang niyang sariling palad sa pagitan ng mga ngipin ni Camille upang maiwasan ang pagdurugo ng dila ng babae. At that moment, Camille's consciousness were blurry. Hindi na niya alam kung anong nangyayari at hindi niya na alam ang gagawin niya ay maaring pumatay sa kanya. She gritted her teeth based on her instinct that she couldn't be humiliated. Ano kayang mangyayari kay Camille ngayong halos mapagsamantalahan siya ni Mr. Chua? Malaman kaya ni Seryo na pakana ito ni Alicia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.